May mga gabi talaga na kahit gaano kakagutom, mas nangingibabaw ang kaba sa sikmura mo. Ganito ang gabi noong una niyang nakita ang tabako, isang luma, sunog-sunog na tabako na parang iniwan ng kung anong nilalang na hindi na tao. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at ang kakaibang pagaspas ng mga dahon, kahit walang hangin. Sa isang liblib na kanto ng baryo, sa ilalim ng puno ng balete na matagal nang pinaniniwala ang pugad ng mga nilalang sa dilim, doon niya iyon napulot. Si Carlo. 18 taong gulang. Tambay. Wala ng pamilya. Wala ring direksyon sa buhay. Hindi siya masamang tao, pero minahal siya ng malas. Iniwan ng ina noong maliit pa siya. Pinagtabuyan ng ama na nalulung sa alak. At nang mamatay ang kanyang lola, ang tanging taong kumukop sa kanya, parang nawala na rin ang dahilan niya para mabuhay. Kaya ngayon, tambay sa kanto, palaging may hawak na yosi, minsan umaasang may dadaan na trabaho, kadalasan umaasang may dadaan na awa. Ang gabi ng kwento ay isa sa mga pinakaordinaryong gabi sa buhay niya. Nakaupo siya sa sementadong bangketa, kausap si Jomar, kababatang kasing gulo niya, pero may kabutihan din sa puso. Nagkukwentuhan lang sila tungkol sa walang kwentang bagay, bagong crush ni Jomar, bagong cellphone ng ex ni Carlo, at kung paano nila muling tatakasan ang walang laman nilang kinabukasan. Pre, parang may naamoy ka, biglang tanong ni Jomar, napakunot ang noo. Ha? Wala naman. Bakit? Amoy ano parang sunog na tabako. Pero parang may kahalong dahon na bulok. Sabay silang tumahimik. Parehong napalingon sa puno ng balete sa kabilang kalsada. Isa ito sa mga lugar na binabalaan ng matatanda. Hindi raw basta-basta dapat nilalapitan kapag 10 oras ng gabi. Hindi raw iyon basta puno. May nakatira raw dun. Pero si Carlo, sanay sa gutom, sanay sa takot, sanay sa sakit. Wala na siyang kinatatakutan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may humila sa kanya palapit. Dahan-dahan siyang lumapit, habang si Jomar ay nanatiling nakatingin mula sa malayo, halatang kinakabahan. Sa paanan ng puno, natagpuan niya ang isang maliit na supot na yari sa dahon ng saging. May nakapatong na tabako. Mainit-init pa. At may bahid ng itim na abo sa paligid. Pinulot niya ito. Ang bango, pero kakaiba, parang halimuyak ng kagubatan na basa ng ulan, halo ng apoy at lupa, at isang amoy na hindi niya maipaliwanag, amoy ng kung ano mang hindi sa mundong ito. Wag mo kunin, pre, tawag ni Jomar, halos pabulong pero puno ng paninikluhod. Baka may nagmamay-ari niyan. Hindi basta tabako yan. Ngunit napakapit na si Carlo. Parang may humawak sa kamay niya, hindi para pigilan, kundi para ipasa. Parang kusa na lang niyang inilagay sa bulsa ang tabako, at sa oras na yon, huminto ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At sa loob ng ilang segundo parang wala siyang marinig kundi ang tibok ng puso niya. Mabagal. Malalim. Bumibigat. Pagbalik nila sa kanto, hindi na nagbanggit si Jomar ng kahit ano. Nagyaya na lang umuwi. Si Carlo, iniisip pa rin ang kakaibang presensya. Hindi siya naniniwala sa multo, sa kapre, o aswang. Pero may kung anong bumalot sa katawan niya simula noong hawakan niya ang tabako. Parang init na malamig. Parang takot na may kasamang pananabik. Kinabukasan, may napansin siyang kakaiba. Mas gumaan ang katawan niya. Mas lumakas siya.
Ang dating masakit na kasukasuan tuwing umaga, biglang nawala. Nang subukan niyang buhatin ang isang kahon ng bakal na matagal nang nandoon sa garahe ng nasirang bahay nila, isang bagay na hindi man lang niya maangat noon, nagulat siya nang para lang itong karton sa kanya. At hindi lang iyon. Nang gabing iyon, bumalik siya sa ilalim ng balete. Wala na ang supot, pero ramdam niyang may nakatingin. Hindi mata ng tao. Hindi rin mata ng hayop. Pero ramdam niyang hindi siya nag-iisa. At mula sa likuran niya, isang tinig ang bumulong, paos, malalim, parang mula sa ilalim ng lupa. Ibinalik mo ang pag-asa ngayon, may utang ka na. Napalingon siya, pero wala siyang nakita. Tanging ang tabako sa bulsa niya ang mainit muli, parang sinindihan ng hindi niya alam. Simula noon, hindi na nawala ang kakaibang mga pangyayari. Bigla na lang sumusulpot ang mabibigat na anino sa mga sulok ng kalsada. May mga matang tila nagmamasid sa gabi. At si Carlo unti-unting nagkakaroon ng mga panaginip. Hindi basta panaginip kundi mga alaala, pero hindi kanya. Alaala ng isang nilalang na matagal nang naglalakad sa kagubatan, naninigarilyo ng tabako, at umiiwas sa araw. Tapos isang gabi, nakita siya ni Jomar sa plaza, naninigarilyo ng tabako na pamilyar ang amoy. Pre. Yan ba yung hindi siya nakasagot? Dahil sa gilid ng mata niya, sa likod ng poste, may nakita siyang isang anino na kasing laki ng puno. At ito'y unti-unting yumuko, parang nagbibigay galang. At doon niya lang naisip ang posibilidad, baka hindi lang siya nakapulot ng tabako, baka may kapalit itong hinihintay. Pero ang tanong, anong kapalit? At hanggang kailan niya tong kayang bayaran? Kasi sa mga susunod na araw unti-unti na siyang nagiging hindi tao. Hindi siya makatulog. Kahit gaano siya mapagod buong araw, kahit ilang yosi ang ubusin niya sa gabi, palaging bumabalik ang panaginip, isang madilim na kabubatan, apoy sa gitna, at ang mga matang pula na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Tapos naririnig na naman niya ang tinig. Paos. Galit. Nangingilabot. Ibinalik mo ang pag-asa pero kailan mo babayaran? Habang lumilipas ang mga araw, napapansin na ni Carlo na tila lumalayo na sa kanya ang mga tao. Si Aling Nena, na dati ay palaging nag-aabot ng tirang kanin sa kanya, bigla na lang isinara ang bintana ng madaanan niya. Si Mang Isko, na laging bumabati, ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. At si Jomar kahit gusto niyang kausapin, parang palaging may dahilan para umiwas. Pre, may napapansin ka ba sa akin? Tanong ni Carlo minsang naabutan si Jomar sa tindahan. Wala naman iwas nitong sagot, pero hindi niya maikubli ang takot sa mga mata niya. Kung may alam ka, sabihin mo na. May mali na talaga, di ko na alam kung totoo pa tong nangyayari. Tahimik si Jomar ng ilang saglit. Tapos, dahan-dahan niyang binuksan ang cellphone at pinakita ang litrato. Isang CC screenshot mula sa barangay. Madilim, malabo. Pero malinaw kung sino ang nasa gitna, si Carlo. At sa likod niya isang anino. Mataas. Mabigat. May porma ng matandang lalaking balbon na may sinding tabako sa bibig. Wala ka diyan nung kinuhanan to, pero kita ka pa rin sa litrato. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carlo. Hindi niya alam kung anong klaseng multo ang bumabalot sa kanya. Pero alam niyang may kailangan siyang malaman at may kailangan siyang balikan. Kinabukasan, nagpunta siya sa dati nilang bahay. Abandonado na ito, natatakpan ng mga damo at lumang yero.
Dito siya lumaki kasama ang kanyang lola. At dito rin siya unang nakakita ng kakaibang mga bagay, mga halamang sinasabit sa pinto, botelyang may langis sa ilalim ng higaan, at isang kahon na ipinagbawal sa kanya noon pa man. Pinasok niya ang lumang silid ni Lola at doon niya nakita ang kahon, may ukit ng buwan at araw, may kandadong kalawangin. Nilagyan niya ng puwersa hanggang sa bumigay. Sa loob nito ay may mutya. Isang maliit na batong malaberde, parang mata ng pusa kapag tinamaan ng liwanag. Kasama nito ang isang sulat kamay ng kanyang lola, Carlo, kung binabasa mo to, malamang na dumating na ang panahon. May dugo sa lahi natin na hindi mo alam. Ang nanay mo, hindi siya basta umalis. Tumakbo siya mula sa sumpang sinusundan ng mga lalaki sa angkan natin. Ang ama mo hindi rin siya tuluyang tao. Ikaw, apo, ang magpapasya kung saan magtatapos ang kasaysayan nating ito. Huwag mong hayaang kainin ka ng dilim. Mabigat ang bawat salita. Parang binuksan niya ang isang pinto na matagal nang nakasara. Sa labas ng bahay, may lumitaw na isang matandang lalaki na tila biglang sumulpot mula sa hangin. Kulubot ang balat, mapurol ang mga mata, pero may taglay na otoridad ang kanyang presensya. Hinahanap ka na ng mga nilalang sa dilim, sabi nito. Sino ka? Albularyo. Tagapangalaga ng mutyang yan sa matagal na panahon. Ngayon, nasa iyo na ang pasanin. At ang tanong, kaya mo ba? Hindi siya makapagsalita. Parang lahat ng narinig niya ay kasinungalingan. Pero sa puso niya, ramdam niyang totoo. Ano bang meron sa mutya? Tanong niya sa wakas. Yan ang huling proteksyon laban sa nilalang na gumising na. Isang aswang, hindi ordinaryo. Dating tao. Pinakamalakas sa lahi nila. At may koneksyon sa dugo mo. Napaatras siya. Aswang sa pamilya ko. Hindi mo kasalanan. Pero ang dugo may alaala. At ang alaala hindi kailanman tuluyang nawawala. Sinimulan siyang turuan ng matanda sa paggamit ng mutya. Kung paano ito iinit kapag may malapit na panganib. Paano ito ilapat sa balat upang maibsan ang lason. Paano ito gamitin upang makausap ang mga espiritong tagabantay. Ngunit bawat aral ay may kapalit, pananakit ng katawan, pagkalito ng isipan, at pagdami ng kakaibang panaginip. Isang gabi, habang tinuturuan siya ng albularyo sa may tabi ng ilog, biglang may sumulpot mula sa ilalim ng tubig, isang nilalang na parang tao, pero may kaliskis sa balat at matang kulay ginto. Isa itong Shokoy. Hindi ka pa handa, sabi nito. Ang anino ay malapit na. Ang mutya ay hindi sapat kung puso mo'y walang paninindigan. Tumalikod siya. Hindi ko ito pinili. Ayoko nito. Hindi ako bayani. Tambay lang ako. Basura para sa lipunan. Wala akong silbi. Tahimik ang Shokoy. Tapos may inabot na bagay, isang lumang kabibe, may ukit ng araw at mga titik na hindi niya maintindihan. Ito ang kabibe ng alaala. Kapag handa ka na, buksan mo. Pero tandaan mo, ang bawat sagot may katumbas na sakit. Umalis ang nilalang, naiwan si Carlo na parang binagsakan ng mundo. Sa kanyang pag-uwi, may naramdaman siyang kakaiba. Ang hangin parang naninikit sa balat. At sa kalayuan, sa bubungan ng abandonadong paaralan, may aninong hindi gumagalaw na katitig lang. At sa kanyang tenga, muling narinig ang tinig, mas malalim, mas malapit, hindi mo na to matatakasan, Carlo.
Hindi mo na pwedeng takasan ang dugo mo. At doon niya lang napagtanto. Baka hindi siya ang pinili ng mutya. Baka siya talaga ang nilalang na kinakatakutan nilang lahat. Hindi madali ang gumising araw-araw na hindi mo alam kung kanino ka papaniniwalaan. Simula nang matuklasan ni Carlo ang tungkol sa mutya, sa kanyang pamilya, at sa nilalang na nagtatago sa dilim, tila unti-unting humihiwalay sa kanya ang mundo. Wala na siyang masabihan. Si Jomar, bihira nang kausapin siya. Ang mga dati niyang kaibigan, tinatawanan lang siya kapag nagkukwento siya tungkol sa mga kakaibang panaginip o presensyang nararamdaman niya. Ang albularyo, misteryosong bigla na lang nawawala pagkatapos ng mga gabing pagsasanay. At siya, nananatiling mag-isa, bitbit ang bigat ng isang kasaysayang hindi niya pinili. Pero mas masakit sa lahat, ay ang katotohanang iniwan siya ng kanyang sariling ina. At ngayon lang niya nauunawaan kung bakit. Hindi ito simpleng pag-iwan. Tumakbo ito mula sa isang bagay. Isang takot. Isang sumpa. At para kay Carlo, pakiramdam niya, hindi lang dugo ng halimaw ang bumabalot sa kanya, kundi ang takot na baka siya rin iniwan dahil posibleng siya ang halimaw na tinakasan. Minsan, nauupo siya sa harap ng sirang salamin ng lumang bahay nila. Tinitingnan ang sarili. Inaabot ang mutya na laging nakasukbit sa kanyang leg. Binubulong ang tanong na ayaw niyang sagutin, ako ba talaga ang tagapagligtas? O ako ang magiging salot? Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa sapa kung saan siya nag-ensayo, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may sumusunod. Hindi hakbang. Hindi lang ingay. Isang aninong malamig ang pakiramdam, parang binabalutan siya ng ulap, pero walang hangin. Paglingon niya, wala. Pero sa gilid ng mata niya, may kumikislap, maliit, mapula, parang mata ng pusa. Mabilis siyang tumakbo, puso'y humahagupit sa dibdib. Sa kanyang pagliko sa isang madilim na eskinita, biglang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Isang babae. Payat. Maputla. Halos hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa kanya. Ikaw na nga eh. Bulong nito. Ikaw ang inangkin niya. Napili ka na. Bago pa siya makatanong, bigla itong tumakbo palayo at nawala sa dilim. Naiwan si Carlo na nanginginig at hindi lang dahil sa takot. May bahagi ng katawan niya, isang init sa bandang balikat, na parang sinisilaban. Pag-uwi niya, may marka. Para itong sunog, hugis bilog, na may ukit ng mga simbolong hindi niya alam. Kinabukasan, muling bumalik ang albularyo. Lumapit na sila, sabi nito. Ang mga alagad ng anino. Sinusubok ka nila. At isa pa lang yon. Ano yon? Tanong ni Carlo, halos ayaw nang marinig ang sagot. Aswang, pero hindi buo. Isang kaluluwa na nasira. Ginawang taga-subok. Isang babala lang yon. Sa kabila ng mga babala, hindi pa rin buo ang loob ni Carlo. Tuwing iniisip niya ang ina, bumabalik ang sama ng loob. Naramdaman niya noon pa man na may tinatago ito, mga bulong sa gabi, mga tingin sa dilim, at palaging pagyakap na may kaba. Ngunit imbes na sagutin siya noon, iniwan siya. At ngayon, siya ang naiwan para harapin ang lahat. Naisip niya minsan, bakit ako? Bakit hindi sila? Anong kasalanan ko? Hanggang kailan ba siya magiging tagapasan ng kasalanan ng iba? Habang patuloy siyang nag-ensayo sa paggamit ng mutya at kabibe, napansin niyang may bumabago sa kanya.
hindi lang lakas. Maging paningin, pandinig at pakiramdam ay tila lumalalim. Minsan, naririnig na niya ang bulungan ng hangin. Minsan, nakikita niya ang hugis ng mga bagay kahit madilim. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito, dumarami rin ang mga kaguluhan. Isang gabi may sunog sa kabilang baryo. Walang nakakaalam kung paano nagsimula. Pero ang mga bata, nagsasabing may nakita silang malaking nilalang na lumilipad, may pakpak na parang paniki. Nang magpunta siya roon, wala na ang apoy. Pero nasa lupa ang bakas ng isang paa, hindi paa ng tao. 3 daliri. Matulis. Malalim ang ukit sa lupa. Kinausap niya ang albularyo. Hindi lang basta halimaw to, pinakawalan siya ng mas malalim na lakas. At may dahilan kung bakit ikaw ang tinutukan. Anong gusto nila sa akin? Ikaw ang uling ugnay. Sa dugo, sa lahi, at sa puso. Kapag nakuha ka nila, masisilyuhan ang pagbabalik ng pinuno nila. At kung hindi ko kaya, wala nang iba. Tahimik si Carlo. Sa puso niya, nanlalamig pa rin ang galit. Pero unti-unti, humahalo rito ang takot, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Para kay Jomar. Para sa mga batang pinagtatawanan lang ang kwento ng aswang. Para sa mga taong hindi naniniwala hanggang huli na. Ngunit kahit pa ganoon, hindi pa rin siya buo. Tuwing iniisip niya ang iniwang sakit ng ina, pakiramdam niya, may bahagi pa siyang hindi makagalaw. Hindi makakilos. Parang may tanikala. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa bubong ng bahay nila, hawak ang kabibe, biglang sumiklab ang ilaw mula rito. At isang tinig ang narinig niya, hindi kagaya ng paos na boses ng anino. Ito'y malambing. Pamilyar. Anak, kung naririnig mo to, patawad. Hindi ako tumakbo para iwan ka. Tumakbo ako para mabuhay ka. Nanlaki ang mata ni Carlo. Boses ng ina niya. At kasabay nito, unti-unting bumukas ang kabibe. Sa loob nito, isang piraso ng papel, hindi nauupos, kahit may apoy sa paligid. Kapag dumating ang araw na malalapit na siyang bumalik, tumindig ka. Dahil ikaw lang ang kayang magpigil sa kanya. Hindi dahil malakas ka kundi dahil ikaw ang may puso. Napaluha si Carlo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya iniwan, pinrotektahan siya. At habang bumababa siya mula sa bubong, muling naramdaman ang presensya ng dilim. Sa likod ng bahay, may isang nilalang na naman. Mas malaki. Mas malalim ang hininga. At sa kanyang tenga, bumulong ito, malapit na ang gabi ng pagbabalik. At wala ka ng takas. Pero ngayon, hindi na siya umatras. Sa puso niya, may bahid ng takot pero may apoy na rin ng tapang. At sa dilim ng gabi, sinindihan niya ang tabako ng kapre. At sa unang ulit, hindi niya lang ito pinasan. Mula nang bumukas ang kabibe, hindi na tumigil ang mga panaginip. Gabi-gabi, para siyang kinakaladkad sa isang ibang mundo, isang masukal na gubat na may dilaw na buwan, mga ugat na gumagapang sa lupa, at mga tinig na nag-aaway, bulong ng galit, bulong ng gutom. Minsan, para siyang tinutulak ng kung anong presensya. Minsan, parang tinatawag siya ng sarili niyang boses, pero hindi siya yon. Parang may ibang Carlo sa loob niya, mas madilim, mas matapang, pero mas malupit. At habang papalapit ang araw, tumitindi rin ang epekto nito sa mundo nila. Sa baryo, 3 kambing ang natagpuang patay, walang dugo, tila pinatuyo. Sa may bukid, may batang nawawala,
iniwan ang tsinelas sa gitna ng tuyo at basang lupa. Sa mga post ng kalsada, lumalabo ang mga ilaw tuwing lumalakad si Carlo. At minsan, kahit hindi siya lumalapit, ang mga pusa, tila sinusundan siya, sabay-sabay na tumitingin sa iisang direksyon, sa kanya. Lalong tumindi ang bigat sa dibdib niya. Sa kabila ng takot, muling lumapit si Jomar. Hindi na ito katulad ng dati, hindi na mapagbiro. Tahimik. Nakatitig lang. Pero sa mga mata nito, may tapang, kahit nanginginig. Pre, sabi nito, kahit anong mangyari, kahit na anong panang totoo sa'yo, hindi kita iiwan. Kasi ikaw pa rin si Carlo. Yung tropa kong tambay sa kanto. Hindi halimaw. Nanginig si Carlo. Dahil kahit buong mundo ay unti-unti nang lumalayo sa kanya, si Jomar na lang ang natitira. At dahil doon, lalo siyang natatakot. Dahil alam niyang kapag lumaban siya, may mga taong maaaring masaktan. At ayaw niyang maging dahilan ng pagkamatay ng isang taong naniwala sa kanya. Pinilit niyang maging handa. Muling nakipagkita sa albularyo. Muli silang nagtungo sa ilog, kung saan hinugot niya ang mutya at kabibe, sabay isinawsaw sa tubig habang binibigkas ang matandang dasal. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumislap ang dalawang bagay, parang pinagsasanib ng kakaibang enerhiya. Sa oras na bumuka ang langit at pumutok ang anino, yan lang ang magbabantay sa puso mo, sabi ng albularyo. Pero paano kung ang puso ko mismo ang bumigay? Tanong ni Carlo, halos pabulong. Tahimik ang matanda. Tiningnan siya, malalim. Ang tunay na lakas, hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa pagpili. Kung pipiliin mong manatiling tao, kahit na may dugong halimaw, yun ang tunay na laban. Kinabukasan, dumaan sila ni Jomar sa baryo para bumili ng gamit. Pero kakaiba ang atmosphere. Walang katao-tao. Ang tindahan ni Aling Nena sarado. Ang mga pintuan nakakandado. Ang mga bintana tinakpan ng dyaryo. Parang may bagyong hindi nila alam. Pagbalik nila sa bahay ni Carlo, may nakasulat sa pinto. Hindi ka na namin kailangan. Lumayas ka. Mula sa loob, hindi niya mapigilang manginig. Hindi sa galit, kundi sa lungkot. Hindi na siya tinatanggap. Binalot ng katahimikan ang hapon. Habang nagbabantay sa may pinto, si Jomar ang unang nagsalita. Naalala mo, pre, yung dating pangarap natin? Yung magtayo ng car wash kahit tambay lang tayo. Napangiti si Carlo kahit sandali. Kala ko nga makukuha na natin, kaso sumuko na ako noon eh. Hindi pa huli. Ngunit bago pa man sila muling makapag-usap, isang kakaibang hangin ang dumaan. Mabigat. Mabaho. Amoy sunog at bulok. Kasabay nito, unti-unting nagdilim ang paligid kahit hapon pa. At sa gitna ng liwanag ng araw, unti-unting nagkulay abo ang langit. Mula sa malayo may maririnig na tunog. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Parang halakhak na hinihigop pabalik sa loob ng bibig. Parang lason na tumatawid sa hangin. Biglang lumamig ang buong bahay. Umugong ang mga gamit. Kumalampag ang pinto. Sa bintana may gumuhit isang kuko. Mahaba. Matulis. Dahan-dahan itong kiniskis ang salamin hanggang sa mag-iwan ng marka. Dito na tumayo si Carlo. Tinapik ang balikat ni Jomar. Handa ka na ba? Hindi, sagot ng kaibigan. Pero nandito pa rin ako.
Lumabas sila sa bakuran, hawak ni Carlo ang mutya at ang kabibe. Sa kalayuan may gumagalaw. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Mga anino. Parang tao, pero hindi buo. Minsan mabilis, minsan gumagapang. Ang ilan may pakpak. Ang iba nakalutang lang sa ere. Isa-isa silang lumalapit. Hindi pa sumusugod. Parang minamatyagan lang sila. Tinitingnan kung kailan bibigay si Carlo. At sa likod ng lahat ng anino, may isa, mas matangkad, mas maitim, at may pulang mata na tila sinusunog ang paligid kung saan siya dadaan. Siya na yon. Ang pinuno. Ang dahilan ng lahat ng takot, ng pagkawala ng ina ni Carlo, ng sumpa ng kanilang angkan. Pero hindi pa lumalapit. Tila nag-aabang. At si Carlo, hawak ang mutya, ay hindi pa rin buo ang loob. Sa dibdib niya may halong galit, takot, at lungkot. Gusto niyang lumaban, pero may bahagi pa ring bumubulong, paano kung hindi ka sapat? Pumikit siya. Malalim ang paghinga. At sa loob ng isipan niya, bumalik ang tinig ng kanyang ina, ang kabibe, ang liwanag mula sa ilog, at si Jomar sa kanyang tabi. Pagdilat niya, hindi na siya nanginginig. Ngunit habang papalapit ang mga nilalang, habang unti-unting sinasakal ng dilim ang huling liwanag ng araw, alam niyang isang maling hakbang lang maaaring ikamatay ng lahat. At sa pagitan ng dilim at liwanag, si Carlo ay wala pang desisyon. Tahimik ang paligid. Kahit ang hangin parang pinipigil ang paghinga. Ang mga anino sa dilim ay hindi na gumagalaw, pero ramdam na ramdam ni Carlo ang bigat ng presensyang lumalapit. Tila may puwersang nag-udyok sa kanyang lumuhod, sumuko, at bumigay na lang sa takot. Pero mas malakas ang pintig ng puso niya kaysa sa bulong ng kadiliman. Tinapik niya ang mutya. Hinigpitan ang hawak sa kabibe. Sa gilid niya, si Jomar, tahimik, seryoso, pero nakatingin lang sa direksyon ng mga nilalang. Parang may inaabangan. Bigla nagsalita si Jomar. Carlo, may kailangan kang malaman. Nagulat si Carlo. Ano yon? Yung ina mo hindi siya basta nawala. Hindi siya lang tumakas. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Carlo. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik si Jomar. Isang saglit lang, pero sapat para mapuno ng pangamba ang utak ni Carlo. Alam ko kung nasaan siya. Matagal na akong alam. Bumagsak ang bawat salita sa puso ni Carlo na parang bato sa balon, mabigat, malalim, at hindi agad na-absorb ng isip niya. Paano mo nalaman? Hindi ko agad masabi kasi pinangakuan ako ng albularyo. Pinangakuan ako ng kapalit ng proteksyon para sa pamilya ko. Kapalit ng pananahimik ko. Parang nabingi si Carlo. Ginamit mo ko. Hindi, pre. Pinrotektahan kita. Akala ko noon pag sinabi ko agad, baka mawala ka rin gaya ng kanya. Akala ko kaya kitang iligtas sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Pero mali ako. Napaurong si Carlo. Ang taong tanging pinaniniwalaan niya may tinago rin. At ang sakit, hindi dahil sa pagtataksil lang kundi dahil dumagdag ito sa bigat na matagal na niyang pinapasan. Ngunit bago pa niya masabing muli ang nararamdaman, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang alulong. Parang halakhak at iyak sa iisang tunog. Nanggaling ito sa nilalang na may pulang mata, ngayon, unti-unti nang lumalapit. Sa bawat hakbang nito, umuuga ang lupa.
Sa bawat paghinga, parang may apoy na lumalabas sa bunganga nito. Siya ang ama mo, biglang bulong ni Jomar. Nanigas si Carlo. Anong sinabi mo? Siya ang ama mo, Carlo. Kaya siya hindi agad lumusog. Hinahanap niya ang pagkakakilanlan mo. Hindi ka lang basta tagapagligtas, ikaw ang anak ng halimaw. Hindi makapagsalita si Carlo. Ang mutya sa kanyang dibdib ay parang biglang lumamig. Ang kabibe ay bumuka at walang laman. Ang langit ay lalong nagdilim. Sa harap niya, ang nilalang, halos 4 na metro ang taas, may balat na parang nasunog, mata na pulang-pula at puno ng pagkamuhi, at boses na parang galing sa kailaliman. Anak kita at ako rin ang wakas mo, wika nito, diretsong Tagalog, pero tunog ay parang 2 boses sa isang katawan. Hindi totoo yan, bulong ni Carlo, pero hindi niya makumbinsi ang sarili. Lahat ng iniisip niyang kalaban ay dugo niya pala. Biglang naglaho ang mga anino. Iniwan ang pinuno. Ang paligid ay parang tumigil. Wala nang tunog. Kahit si Jomar ay di na rin kumikibo. Pumili ka, bulong ng nilalang. Manatili sa mga taong itatakwil ka rin. O bumalik sa akin at maging totoo sa kung sino ka talaga. Parang sasabog ang utak ni Carlo. Sa isang iglap, lahat ng alam niya tungkol sa sarili niya ay nabura. Lahat ng pinanghahawakan niya, ina, mutya, kabibe, albularyo, kaibigan, lahat ngayon ay may kasinungalingang kaakibat. Paano mo natiis na pabayaan kami? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ako pinili ng ina mo. Ipinanganak ka sa gitna ng digmaan. Isa kang tulay. Hindi ako makalapit noon. Pero ngayon malapit na ang pagbabalik ng gabi ng pagsanib. Biglang lumiwanag ang kabibe, pero hindi dahil sa liwanag. Bagkus, dahil sinusunog ito mula sa loob. Pumutok ito sa kamay ni Carlo, at sa gitna ng abo, may naiwan, isang pulang bato, kumikislap sa itim na usok. Yan ang puso ng pinagmulan mo, wika ng nilalang. Kapag pinili mong sirain yan, mawawala ang koneksyon mo sa akin. Pero mawawala rin ang lakas mo. Hawak ni Carlo ang bato. Mabigat. Mainit. Parang buhay. Dito na lumapit muli si Jomar, kahit nanginginig. Kung itatapon mo yan, kasama ako. Kahit wala kang lakas, lalaban tayo. Hindi mo kailangan maging halimaw para maging bayani. Pero sa mata ni Carlo, hindi ganoon kadali. Kung hindi ko tapusin to, baka madamay ang buong baryo. Lahat ng tao. Lahat ng inosente. Tumulo ang luha sa pisngi ni Carlo, habang nakatitig sa bato ng kanyang pinagmulan. At sa ilalim ng nagbabadyang ulan, habang nagbabantay ang nilalang sa dilim at nakapila ang mga anino sa paligid ng bakuran, hawak niya ang desisyon na maaaring bumago ng lahat. Pero bago pa siya makapili, biglang lumiwanag ang lupa sa ilalim niya. Isang simbolo, bilog, may sinaunang sulat, lumitaw sa lupa. Isang portal. O isang bitag. At mula rito, may boses na lumabas, boses ng isang babae. Pamilyar. Carlo, anak, kung naririnig mo, to hindi pa huli ang lahat. Pero oras mo na. Bumangon ka. Napatigil siya. Dugo ng halimaw sa kanyang ugat. Mutya ng liwanag sa kanyang puso. At ngayon, boses ng ina sa hangin. Aling daan ang pipiliin niya? At habang lumalalim ang gabi, dumadami ang tanong at lalong nabubura ang linaw ng katotohanan. Nang marinig ni Carlo ang boses ng kanyang ina, tumigil ang lahat, ang hangin,
ang bulong ng mga anino, pati ang yabag ng halimaw na ama niya. Sa gitna ng kadilimang bumalot sa paligid, sa gitna ng banta ng pagkawasak, parang may liwanag na biglang pumasok sa puso niya. Hindi yung liwanag na nakikita, kundi yung nararamdaman, liwanag ng alaala, ng pagmamahal, ng pag-asa. Carlo, muling bulong ng tinig ng ina. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng dilim at liwanag. Ikaw ang tulay, ikaw ang pagbabago. Napatingin siya sa bato sa kamay niya, ang pulang puso ng halimaw. Mainit, naglalagablab at tila humihinga. Ngunit sa kabilang kamay, naroon pa rin ang mutya, malamig, tahimik, ngunit buhay na buhay. Parang pulso ng daigdig. Huminga siya ng malalim. Hindi ako ikaw, sigaw niya sa nilalang na may pulang mata. At hindi ako laruan ng kapalaran. Lumapit ang nilalang. Anak, ikaw ang susunod. Ikaw ang magpapatuloy ng lahi natin. Hindi mo matatakasan ang dugo mo. Hindi ko rin kailangang sundin ang yapak mo para lang patunayan na malakas ako, sagot ni Carlo, tumitibay ang loob. Umangat ang lupa. Gumapang ang mga ugat mula sa paligid, tinangkang balutin ang mga paa ni Carlo at ni Jomar. Lumipad ang mga anino, nagsimulang umikot, tila bagyong itim. Umuga ang mundo. Ang kalangitan naging abo. Ngayon na, pre, sigaw ni Jomar. Gamitin mo iyong mutya. Pero natigilan si Carlo. Alam niyang sa oras na gamitin niya ito, baka tuluyan nang mawala ang bahagi ng sarili niyang hindi na matatawag na tao. O baka hindi na siya makabalik pa. Kung may kailangang mawala, bulong niya, mas pipiliin kong ako. Isinaksak niya ang pulang bato sa dibdib niya, diretsyo sa puso. Kasabay nito, ipinatong niya ang mutya sa ibabaw ng sugat. Isang malakas na liwanag ang pumutok, kasunod ng malalim na sigaw, hindi kay Carlo, kundi sa loob niya. Parang daan-daang tinig ang sabay-sabay na humiyaw sa sakit, sa pagbitaw, sa pagkalas. Napaatras ang halimaw. Napasigaw ito, parang nasusunog. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sumambulat ang enerhiya. Lahat ng anino natulak palayo. Ang lupa ay nagbitak. Ang mga alitaptap mula sa gubat nagsilabasan. Ang bilog na simbolo sa ilalim ng paa ni Carlo ay nagliyab. Sa loob ng ilang segundo, tila naghalo ang langit at impyerno. At sa gitna ng lahat ng ito, si Carlo, nakaluhod, humihingal, lumuluha. Pero buhay. Bumalik ang katahimikan. Ang hangin bumagal. Ang buwan, muling lumiwanag, ngayon ay malamlam pero totoo. Tumayo si Carlo. Kahit pagod, kahit sugatan, diretsyo ang likod niya. Sa kanyang dibdib, unti-unting nagsanib ang mutya at ang bato. Hindi na pula, hindi na asul, kundi isang kulay gintong liwanag na parang apoy at tubig sa isang hugis. Sa harap niya, nakaluhod na ang halimaw. Patawad, bulong nito, mahina. Hindi ko alam na posible palang pumili. Umangat ang kamay ni Carlo. Hindi para pumatay, kundi para ipikit ang mata ng nilalang na minsang naging bahagi ng kanyang pinagmulan. Tapos na. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, isang matulis na anino ang biglang sumulpot mula sa likuran. Isang bagong nilalang, mas maliit, mas mabilis, at mas mabangis. Isinaksak nito ang isang itim na espadang yari sa buto diretsyo sa tagiliran ni Carlo. Wala nang balikan, sabay halakhak ng anino. Napahiga si Carlo. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang biglang sumugod si Jomar, walang pagdadalawang isip.
Tinulungan siyang tumayo habang hawak ang sugat. Hindi pa tapos, pre. Hindi pa tayo tapos. Hawak ni Jomar ang kabibe, ngayoy puno ng liwanag. Isinaksak niya ito sa mismong sugat ni Carlo. Sa halip na sakit, malamig na liwanag ang lumaganap sa katawan nito. At sa ikalawang pagkakataon, bumangon si Carlo. Papatunayan ko na kahit sinong ipinanganak sa dilim, may karapatang pumili ng liwanag. Humakbang siya muli. Ang bagong anino, hindi na makagalaw. Parang may pumigil dito. Mula sa likod, tumayo ang kanyang ama, ngayon ay walang kapangyarihan, ngunit may malinaw ng mata. Tapusin mo na yan, bulong nito. Sa sarili mong paraan. Hindi ginamit ni Carlo ang lakas para pumatay. Bagkus, inipon niya ang lahat ng liwanag mula sa mutya at puso ng halimaw at binuhos ito sa lupa. Ang sigaw ng lupa ay umalingaw-ngaw, hindi sigaw ng sakit, kundi ng paglaya. Isa-isang naglaho ang mga anino. Isa-isang nagliwanag ang paligid. Ang gubat ay bumalik sa anyo nitong payapa. Ang langit naging bughaw. At si Carlo, humihingal, nanginginig pero buhay. Ngunit sa huling segundo, bago tuluyang humupa ang lahat, isang huling bulong ang narinig niya mula sa hangin, hindi lahat ng halimaw ay nasa dilim. Napalingon siya, ngunit wala na ang ama niya. Wala na rin si Jomar. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng bakuran, hawak ang kabibe, ang mutya, at isang tanong sa puso, sa mundong to, sino nga ba talaga ang totoo, at sino lang ang nagtatago sa liwanag? Ang digmaan ay natapos. Pero ang kwento hindi pa. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumaban si Carlo. Ilang gabi na rin siyang nagigising sa mga alaala, ang liwanag ng mutya, ang sigaw ng kanyang ama, at ang huling bulong na hindi niya makalimutan, hindi lahat ng halimaw ay nasa dilim. Sa umaga, tahimik ang baryo. Ang mga tao, parang walang nangyaring kakaiba. Parang ang kagubatan sa likod ng sapa ay hindi kailanman naging lugar ng digmaan. Pero para kay Carlo, bawat hakbang sa lupa ay may kasamang bigat ng katotohanan na minsan, hindi mo agad makikita kung sino ang tunay na kalaban o kung sino ang tunay mong sarili. Naupo siya sa harap ng maliit nilang bahay. Yung bangkito, sira na sa isang paa, pero ayos lang. Doon siya lagi umuupo tuwing hapon kasama si Jomar. Ngayon, mag-isa na lang siya. Nawala si Jomar matapos ang laban. Wala ni anino ni tawag. Parang nalunod sa katahimikan. Sinubukan ni Carlo siyang hanapin, kahit sa lumang bahay ng pamilya nito sa kabilang baryo. Wala. Pero sa puso niya, alam niyang hindi ito tuluyang nawala. Marahil pinili nitong lumayo o baka may misyon pang hindi nasasabi. Ang kabibe naiwan sa kanya. At sa tuwing hawak niya ito, parang naririnig niya ang tawa ng kaibigan. Parang hindi siya nag-iisa. Salamat, pre, bulong niya habang nililinis ang putik sa gilid ng kabibe. Sa baryo, tahimik na ang albularyo. Hindi na ito lumalabas. Matapos ang laban, parang napagod ang matanda. Naging mahina, lumabo ang mata, at ngayon, mahina na lang din kung magsalita. Pero sa huling pag-uusap nila ni Carlo, sinabi nito, hindi ka ipinanganak para lumaban lang. Ipinanganak ka para pumili. At pinili mong maging tao. Iyan ang pinakamatinding kapangyarihan sa lahat. At mula noon, hindi na siya muling kinausap ng matanda. Wala na ring kwento tungkol sa aswang. Wala na ring paamba ang mga bata tuwing gabi. Tahimik ang kagubatan.
Parang napagod na rin ang kadiliman. Pero alam ni Carlo na hindi lang yun basta natapos. May iniwang sugat ang laban na hindi basta nawawala. May mga gabi pa rin siyang nagtatago ng luha sa unan. Mga gabing hinahanap niya ang ina, umaasang maririnig ulit ang boses nito. Pero minsan, habang nakapikit, parang may mainit na hangin na dumadaan sa kanyang pisngi. Parang yakap. Sa gitna ng kawalan, doon niya natagpuan ang lakas, hindi mula sa mutya o bato, kundi sa sarili. Sa pagpili araw-araw na maging mabuti, kahit madali sanang pumili ng galit. Minsan, tinatanong niya ang sarili, anak ba talaga ako ng halimaw? Pero mas mahalaga sa kanya ngayon ang tanong, anong klaseng tao ang pipiliin kong maging? Isang umaga, habang nagwawalis siya sa labas ng bahay, may batang lalaki na lumapit. May dalang sirang laruan. Umiiyak. Kuya Carlo, pwedeng ayusin mo to? Napatingin siya. Malabo ang mata sa liwanag ng araw, pero kita niya ang takot sa bata, hindi sa kanya, kundi sa laruang mahal na mahal nito. Isang simpleng bagay. Walang mutya. Walang bato. Pero mahalaga. Ngumiti si Carlo. Naman. Pero tulungan mo ko. Mas mabilis pag dalawa tayo. At doon, sa ilalim ng araw, sa harap ng sirang laruan at mumiting bata, naramdaman ni Carlo na nagsisimula na ulit ang bagong kabanata ng buhay niya. Isa na siyang tao. Isa na siyang tagapagturo. At marahil, sa puso ng mga batang yon, isa siyang bayani, kahit hindi siya nakasuot ng kapa, at kahit ang pinakamatinding laban niya ay nasa loob. Sa tuwing tinatanong siya ng mga tao kung ano ang nangyari sa gubat, simple lang ang sagot niya, minsan, may dapat tayong kalimutan. Pero mas madalas, may kailangan tayong alalahanin. At sa tuwing may batang nawawala, may matandang nagkakasakit, o may aninong dumaan sa gabi, tinatandaan ni Carlo na minsan siyang lumaban. At kung kinakailangan, muli siyang lalaban, hindi para sirain ang dilim, kundi para ipaalala sa mga tao na kahit may anino, may liwanag pa ring natitira. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. May ilan na kailangang manatili para hindi natin makalimutan kung paano tayo tumayo. At si Carlo, bagamat minsang tinawag na anak ng halimaw, ay ngayon tinuturing na anak ng liwanag, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagpili niya ng kabutihan sa kabila ng lahat. Sa kanyang puso, nanatili ang mutya. Sa kanyang isipan, nanatili ang tanong. At sa kanyang hakbang, nanatili ang tapang. Dahil minsan sa buhay, hindi mo kailangan ng espada para maging bayani. Minsan, sapat na ang puso. At sa bawat gabing dadaan, sa bawat hiningang may kasamang pangarap, maririnig mo ang bulong ng kanyang kwento. Ang liwanag minsan ay anak ng dilim.